Magandang umaga po sa inyo lahat. Yamang ngayon po ay araw na naman po ng linggo kung saan tayo po ay muli sama-sama sa ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa taglay po nating buhay at lakas na nagmumula sa Kanya. Salamat sa Panginoon sa patnubay, gabay at pag-iingat po niya sa ating buhay sa buong isang linggo. At muli ngayon po ay narito tayo para po siya ating purihin at sambahin sa ating pong mga buhay. Pasalamatan natin siya sa oras na ito sapagkat ang araw na ito ay araw para ho sa Kanya. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya samahan niyo kung buksan ninyo po mga Biblia sa aklat po ng John chapter 8 verse 1 to 11. Sabi po rito, "Then everyone went home, but Jesus went to the Mount of Olives. Early the next morning, he went back to the temple. All the people gathered around him, and he sat down and began to teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman who had been caught committing adultery, and they made her stand before them all." Verse 4, "Teacher," they said to Jesus, "this woman was caught in the very act of committing adultery. And in our law, Moses commanded that such a woman must be stoned to death. Now, what do you say?" They said this to trap Jesus, so that they could accuse him. But he bent over and wrote on the ground with his finger. Verse 7, "As they stood there asking him questions, he straightened up and said to them, 'Whichever one of you has committed no sin may throw the first stone at her.' Then he bent over again and wrote on the ground. When they heard this, they all left, one by one, the older ones first. Jesus was left alone with the woman still standing there." Verse 10, "He straightened up and said to her, 'Where are they? Is there no one left to condemn you?' 'No one, sir,' she answered. 'Well, then,' Jesus said, 'I do not condemn you either. Go, but do not sin again.'" Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Bago na tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ni Kristo Jesus, muli sa oras na ito, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang muli kami po ay makapagbulay-bulay at makapag-aral na yung mga salita. Inamin po namin sa aming mga sarili, Ama, na wala kayong magagawa kung ikay wala sa amin. Kaya dalahin po namin ang patuloy na pangunguna mo at pagsama mo sa amin, O Diyos. Bigyan mo nawa kami ng sapat na karunungan at kaalaman at pangunawa upang maintindihan po namin ang inyong pong mga salita. Salamat sa inyong pong walang hanggang kabutihan, katapatan at pag-ibig sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat sa tagumpay ng aming pag-aaral na ito sa pangalan ni Jesus. Ito po aming samantalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Muli, ang ating pong pag-aaral sa oras na ito ay pinamagatan po nating Jesus is gracious. Okay? Ang ating pong binasang kwento ay tungkol po doon sa babaeng na huli po ng mga Pariseo na gumagawa ho ng adultery. Ayan. At mamaya pag-uusapan po natin yon. Pero bago po natin talakayin yon, sa ating pagsisimula, sabi nga, once again, here is the purpose of the book of John. Kaya dapat natin maintindihan, salamat sa Diyos sapagkat mayroon pong aklat ng Juan na siya po na babasa po natin at nakilala natin ang ating Panginoon Jesus. Ang aklat po ng Juan ay, ang layunin po nito ay mababasa po natin sa John chapter 20 verse 30 hanggang verse 31. At sabi dito, "And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life through his name." Okay? Ang aklat ho ng Juan ay isinulat po para ho tayo maniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Okay? At sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa Kanya, sabi ito, ay tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Kaya sabi dito, the book of John shows that the life Jesus has offered to us is eternal. A life truly
worth living for. No? Ang ini-offer talaga dito na buhay, kaya ang sabi ito, and that believing you may have life. Yung life na ito na ini-offer ng Panginoon, ito ay eternal, hindi lamang basta buhay sa mundong ito, kundi ito ay pangwalang hanggang buhay at nararapat natin ipamuhay sa pangwalang hanggan. Kaya napaka-importante po nung buhay na iyon na ini-offer po ng ating pong Panginoon. Okay? So, napaka-sarap isipin na ang Diyos, ang ating Panginoon Hesus, ay meron siyang ini-offer na buhay para sa atin. Ngayon, kung ating pong babalikan, ano po yung ating pong mga pinag-usapan, pinag-aralan ng mga nakalipas, at yung pagpapakilala po ni Juan tungkol kay Hesukristo sa aklat po ng John, narito po, who is Jesus in the book of John? Sa ating po mga pinag-aralan dati, una, sabi nga, He is the Word. Pangalawa, He is the Creator. Then He is the life giver. He is the satisfaction. He is one of the triune God. He is equal with the Father. He is the unlimited God. He is the bread of life. And He is the Christ. At ngayon sa ating pong pag-aaral ay He is gracious. Okay, Jesus is gracious. So last week ang ating pong pinag-aralan ay Jesus is the Christ, no? Ating pong inilahad na ipinakilala po natin na yung si Jesus na ito na na anak ni Maria at saka ni Joseph, na hindi ho pinaniwalaan na marami hong tao, siya pala yung Kristo na ipinangako maging po doon sa lumang tipan pa lamang. At yun ho ay ating pong natuklasan at nakilala noong nakaraan sa pamamagitan po ng ating pag-aaral that itong Jesus na ito, siya po yung Kristo. Kaya sabi ito, if we believe that Jesus is the Christ, we must serve Him with delight. So yamang nakilala po natin si Kristo Jesus bilang Kristo, no po, sa ating paniniwalang ito, kaya dapat ho tayo ay maglingkod ho sa Kanya ng mayroon pong kaligayahan. Kaya sabi ito, in order for us to serve God with delight, we must know what His edicts are. No, kinakailangan malaman natin kung ano po yung mga utos, ano po yung gusto ng ating pong Panginoon para ho sa atin, para ho yun ang magawa natin at makapaglingkod tayo sa Kanya ng mayroon pong kaligayahan. Tandaan po natin mabuti kung napag-usapan po natin na itong Kristo na ito, na si Jesus Christ, siya po ay isang hari, no po, na nagmula ho sa angkan po ni David, talagang siya inanoint bilang hari. Alam niyo po, sa lumang tipan, kapag ang pinaglilingkuran mo ay hari, kinakailangan ay masaya ka na naglilingkod. Pag nakita ka ng hari na ikaw ay malungkot, katulad po halimbawa sa panahon po ni Nehemiah, nung si Nehemiah ay nakita ko ng hari na siya ay naging malungkot, sinitak agad ng hari. Bakit siya naging malungkot? Alam niyo kung bakit? Kasi kapag naglilingkod ka sa hari at nakita kang malungkot, pwede ka pugutan ho ng ulo. No? Pwede kang patayin. So, kaya kinakailangan pag naglilingkod ka sa hari, kinakailangan ikaw ay lagi hong maligaya, laging masaya, lagi hong aktibo, kinakailangan walang pahid ng kalungkutan. Okay? Kaya ganun ho ang dapat nating maintindihan pagdating po sa paninilbihan si Kristo Jesus bilang ating pong hari. Kaya para makapaglingkod tayo ng masaya, sabi nga, kinakailangan malaman natin kung ano po ang kanyang mga kautusan. Okay? Sabi nga, service is no longer an issue if we know that we are serving the King of Kings. Kaya hindi na ho daw issue yung paninilbihan o paglilingkod kapag alam po lamang natin na ang ating pinaglilingkuran ay hari ng mga hari, no? At walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Kaya nga ho, napaka-importante na dapat makilala natin si Kristo ng lubusan sa ating pong buhay. So ngayon, sa ating pong pag-aaral, ang ating pong pag-usapan ay Jesus is gracious. Okay? Pag sinabi pong gracious, He is full of grace. Ano po? Punong-puno siya ng grasya. Kung ating pong titingnan, ano po ang kaibahan ng grace, mercy, and justice, ano po? Pag sinabi pong justice ay whatever you sow, you reap, no? Yun ang justice, na kung ano po yung ginawa mo, may kabayaran ho talaga yon. Okay? Kaya sapagat ang Diyos ay just, ang Diyos ay matuwid at makatuwiran, hindi po pwede na hindi mo
hindi mo pananagutan ang mga nagagawa mong kamalian o kasalanan. Pag sinabi namang mercy, sabi niya, you did not receive the consequence that you deserve because of mercy. No? Hindi mo natanggap yung kaparusahan na dararapat para sa iyo dahil sa awa. Kaya ang Diyos ay punong-puno naman din ng awa. Kaya sa halip na tayo parusahan, hindi tayo naparusahan dahil naawa siya sa atin. Ibig sabihin, you have been given a second chance. Okay? Kaya pag sinabing full of mercy, ibig sabihin po noon ay full of second chances. Okay? Kaya napaka-importante po na maunawaan natin yon. Kaya tayo ay hindi naparusahan ng Diyos dahil nahabag po siya, naawa po siya sa atin. Pero pag sinabi pong grace, sabi ito, you receive the gift that you don't deserve. Okay? So, tumanggap ka ng isang kaloob o regalo na kahit hindi ka karapat-dapat. Okay? Yun ang ibig sabihin po noon ay grace. Kaya nga sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Okay, kaya yung ating pong kaligtasan, grasya ng Diyos yan sa atin. Ito ay hindi po natin pinagtrabahuan, regalo ito ng Diyos sa atin. No, wala ho tayong pwedeng ipagmalaki ho dito. Kaya dapat po nating maintindihan yan na ang kaligtasan natin ay grasya ho ng Diyos. Sabi ito, the truth is, all of us do not deserve to be in heaven because all of us are sinners. Lahat tayo ay makasalanan, kaya sabi ng Bible, all have sinned and fall short of the glory of God. So lahat tayo ay makasalanan, kaya hindi tayo karapat-dapat sa langit. Pero tayo po ay niligtas ng ating Panginoon at binigyan ng pagkataon na makapasok sa kanyang kaharian sa kalangitan. Kaya ang tawag doon ay grasya. That is why our salvation is by grace. Okay? Grasya lamang ng Diyos ang ating pong kaligtasan na ito. Kaya kung ating pong babasahin po ang 1 Corinthians chapter 6 verse 9 hanggang pababa, sabi doon, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? No, yung mga hindi matuwid, hindi pwede magmana sa kaharian ng Diyos. Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God. So itong lahat na gumagawa ng ganitong bagay na makasalanan na ito ay hindi ho pwedeng magmana sa kaharian ng Diyos. O kung ating pong titinan, maaring isawsayo sa mga may gumagawa ng ganitong klase ng kasalanan. So ibig sabihin, we are not worthy to inherit the kingdom of God. But sa verse 11, sabi ito, but such were some of you. Sabi niya, ganyan ho kayo ho dati, ang ilan ho sa inyo, sabi ni Pablo. But ye are washed. Sabi ito, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Yun ang good news sa atin. Ano po? Yun ang grasya ng Diyos. Tayo hinugasan, tayo ay binanal, tayo ay pinawalang sala, ano po, ng ating Panginoong Heso Kristo. No? Kaya ito ang grasya ng Diyos sa atin. Na ibig sabihin, supposed to be, we will not inherit the kingdom of God, but because of God's grace, okay, tayo ngayon ay nagkaroon ng pagkakataon na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa Titus chapter 3 verse 5, sabi ito, not by works of righteousness which we have done, hindi sa pamamagitan ng ating sariling katuwiran na nagawa, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Verse 6, which He shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior. Verse 7, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Tayo naging tagapagmana, ano po, ng pag-asa ng buhay na walang hanggan dahil po sa grasya ng ating pong Panginoon. Habag at awa ng Diyos para sa atin. Well, mga kapatid, kaya dapat nating maintindihan na napakasagana ho ng grasya ng Diyos sa ating pong buhay. Sabi nga, if you know and understand grace and its blessings, are you willing to pursue change?
Kung alam mo daw at naintindihan mo ang grasya ng Diyos at ang mga pagpapala, ang dulot ng grasya na ito, ang tanong ho dito ay, willing ka ba raw na magbago ang iyong buhay at gawin ang mga bagay na nararapat para sa Diyos? The answer is yes. Dapat yes po tayo. Kinakailangan we must pursue change. Willing po tayong magbago at gawin natin ang mga bagay para sa Diyos. But bago ho mangyari ang lahat na ito, but we need to, number one, understand the cost of grace. Tandaan lamang po natin, ang grasya ng Diyos ay mayroon po itong halaga. Maintindihan natin yung cost of grace na ito. Ngayon sa ating pong pag-aral, pupuntahan po natin yung ating pong teksto, na pag-aaralan sa aklat po ng John chapter 8. Okay? Nung nakaraan ay sa John chapter 7 po tayo. Ngayon, John chapter 8 po naman tayo. Narito po, here, Jesus ministered to people in different places. And by this time, He ministered in the Mount of Olives. Tapos ay nagpunta siya sa templo. Kaya sabi po dito sa ating pong binasa, sa John chapter 8 verse 1, Jesus, however, went to the Mount of Olives. Okay? Nagpunta muna siya sa Mount of Olives. And verse 2, and at daybreak, He appeared again in the temple, and all the people came to Him. So He sat down and began to teach them. Okay, habang siya po nagtuturo sa templo, sa verse 3, the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery after setting her before them. Narito pa ang mga eskriba at mga Pariseo, nagdala ho ng isang babae na nahuli daw po nila na nangangalunya. Ngayon, sabi to, verse 4, they told Him, Teacher, this woman has been caught in the very act of adultery. Okay, ang babaeng ito ay talagang huling-huli po namin na siya po, aktong-aktong na huli po namin na gumagawa ho ng kasalanan na adultery. Ang tanong dito ay ganito. Ito po mga experts of the law na ito, mga scribes and Pharisees, how could have these experts of the law caught the woman committing adultery? Paano nila nahuli ho yun? Samantalang pag sinabi pong mga Pharisees ay hindi ho sila nakikialam sa mga babae. Okay? Dapat ho natin maintindihan yon. Ang tanong dito ay, sabi na, did they peep and saw the woman with her lover? Sila ba ay nanilip kaya nila nahuli yung babaeng ito? Siyempre kung ang babaeng ito halimbawa ay mayroong kalaguyo, hindi naman siguro sila doon sa lantad lang na gumagawa ho ng kasalanan. Maaaring nasa loob. Ang tanong dito ay sumilip ba itong mga experts of the law na ito? Okay, mga Pharisees and scribes. O kaya naman ay, did the man run away and left the woman alone? O nung nakita ho sila nung mga Pariseo at sinaway at tumakbo yung lalaki at naiwan po yung babae? Ganun ba ang sitwasyon? Or did they set up Jesus to know how He would have responded to such situation that was against the law of Moses? O maaaring sinet up lang ho nila ang mga bagay na ito para ho ipakita sa Panginoong Hesus paano siya tutugon sa ganitong sitwasyon na patungkol po sa paghatol sang-ayon sa batas po ni Moises. Nung dinala ho ang babae doon sa Panginoong Hesus, sabi ito, if you were the woman who was accused, how would you feel? Kung ikaw halimbawa yung babaeng iyon na inakusahan, ang tanong, ano kaya ang iyong damdamin? Of course, it would be embarrassing. Nakakahiya yun. Siyempre, kung ikaw yung babaeng yun, kinakaladkad ka, dinadala ka doon, siyempre nakakahiya yun. Hiyang-hiya po yung babae. Kaya sa verse 5, sabi, now in the law, Moses commanded us to stone such woman to death. What do you say? Yun ang sabi po ng mga Pariseo sa Panginoong Hesus. Sa batas daw po ni Moises, iniutos ng ganitong klase ng babae na nagkasala ay kailangan batuhin hanggang sa mamatay. Kaya anong masasabi mo dito? Sabi po ng mga Pariseo. Okay? Ngayon, bago ito sagutin, sabi nga, these experts of the law did not only accuse the woman but have already condemned her. Hindi lamang inakusahan actually itong babaeng ito, kundi kinundem na ho nila, hinatulan na ho nila, sapagkat
kung ating pong titingnan ano po ang Biblia, sabi nga accusation should be tested first to know the truth. Hindi po pwede basta-basta humatol. Okay? Hindi po pwedeng agad-agad hahatulan ang isang taong nagkasala. Kinakailangan muna itong litisin para unawaan kung talagang yun ho ay may katotohanan. Then sabi to, the Pharisees condemned the woman because they assumed the accusation was true. Kaya talagang para sa mga Pariseo, totoo na ho ang mga nangyari. Kaya inakusahan na kaagad at hinatulan na kaagad ang babaeng ito ayon po sa mga Pariseo. At yun ay mali at labag ho yun doon sa sinasabi sa batason ni Moises. Kaya din sa verse 6, sabi ito, they said this to test him. Kailan naman nila ginawa yun? Para subukin ang ating Panginoon so that they might have a charge against him. But Jesus bent down and began to write on the ground with his finger. Okay? Anong ginawa? Ginawa ho nila ito na dalhin ang babae kay Jesus upang subukin po Jesus, upang mayroon sila iparatang sa Panginoon Jesus. Pero ang tugon po ng Panginoon Jesus dito ay, sabi ito, nanahimik lamang ho siya at siya po ay yumuko at nagsulat ho sa lupa, sa ground, with his finger. Okay? Sabi dito, the Pharisees only used the woman to test and trap Jesus in order for them to have a charge against him. Ginamit lang talaga ng mga Parisiyong ito ang babaeng ito upang subukin at itrap po nila ang Panginoon Jesus para mayroon silang maiparatang ho dito. Okay? Kaya nga ho kung ating babasahin po ang Ten Commandments, ano po, the woman was accused of adultery, and adultery was mentioned in one of the 10 commandments. Ang kasalanan po ng babaeng ito ay major sin, no? Sapagkat ang adultery ay binabanggit po sa 10 commandments. One of the 10 commandments. Kaya sabi ng Bible, Deuteronomy chapter 5 verse 18, thou shall not commit adultery. Okay? At kung atin pong titingnan pa ang lumang tipan, ano po, narito po ang penalty for doing adultery. Sabi ito, Deuteronomy chapter 22 verse 22, if a man is caught having sexual relations with a married woman, then both of them must die. No, sila, babae at lalaki, kinakailangan sila patayin. The man who had sex with the woman and the woman herself, so that this evil will be removed from Israel. Kaya alisan po sa Israel ang ganitong klase ng kasamaan. Yes, sa verse 23, if a man meets a young virgin lady engaged to be married in the city and has sexual relations with her, then the two must be brought to the city gate and there must be stoned to death. Ditun papatayin po sila sa pamagitan ng pagbato. The girl, because she was in a city but did not cry out for help, and the man who abused a woman who was engaged to another man, by doing this you are to remove this evil from among you. Okay? So dito ay talagang mayroon pong parusa ang gumagawa ho ng kasalanan, lalo na pag-adultery, kinakailangan patayin hanggang sa magitan ng pagbato. Okay? Well, mga kapatid, kung ating pong titingnan ng Biblia, sa mga itinuro po ng ating Panginoon Jesus, sabi nga, adultery is not only done in action, but even in the mind. Okay? Sa lumang tipan, masasabi na ikaw ay nag-commit ng adultery kapag ikaw talaga ay sumiping sa isang babae na may asawa. Pero sa bagong tipan, sabi nga, kahit po sa isipan po lamang o sa puso lamang ng isang tao, pwede na ho siyang mag-commit ng adultery. Sa Matthew chapter 5 verse 27, ganito pa nakasulat, you have heard that it was said, you must not commit adultery. Verse 28, but I say to you, anyone who stares at a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart. No, ang sino man daw tumingin sa isang babae na may pagnanasa, siya po ay nagko-commit na ng adultery sa kanya hong puso. Kaya talagang adultery na yan, yun ay masama. Kaya sa adultery is bad. No? Why? Una, it damages your spouse. Pangalawa, it damages yourself. Then it damages your children. It damages your family. It damages your society.
It damages your testimony of Jesus. Ang dami hong maapektuhan, ang dami pong masisira kapag ang isang tao ay gumagawa ng ganitong kasalanan. Kaya ang parusa ho sa Old Testament ay talagang patayin, alisin ang ganitong klase ng kasamaan sa Israel. Okay? Sapagkat ito ay masama, ito ay kasalanan. Kaya sabi ng Bible sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya pati yung adultery ay kinakailangan ay alisin sa magitan po ng pagpatay doon sa mga taong gumagawa nito ayon po sa batas ni Moises. Sa Revelation chapter 21 verse 8, sabi ito, but people who are cowardly, unfaithful, detestable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars will find themselves in the lake that burns with fire and sulfur. This is the second death. Okay? So ang kaparusahan na ito ay walang iba kundi pangalawang kamatayan, ay kasama ho doon yung mga sexually immoral, yung mga adulterous people, no, kasama ho doon. Kaya kinakailangan ay mawala ho ito sa buhay po ng tao. Okay, kaya gayon na lamang ang hatol ng mga Pariseo doon sa babaeng ito, kasi hindi po ito kalugod-lugod sa harapan po ng Diyos, at lalong hindi nila gusto na mangyari ito sa kanilang bayan sa bansang Israel. Okay? But, sabi ito, Jesus took all those condemnations because of His grace. So, ibig sabihin, ang tao ay talagang wala hong pag-asa. Ngunit salamat sa Panginoon sapagkat Jesus took all those condemnations because of His grace. Kaya grasya lang talaga ng Diyos ang makapagliligtas sa tao mula ho sa kanyang kalalagayan na kapahamakan. Okay? Kaya sabi ito, in order for you to receive the cost of grace, Jesus paid for it. No? Binayaran na ho ng ating Panginoon Kristo yung lahat ng kasalanan iyan. Kaya ang halaga ng grasya na iyon ay lubhang napakahalaga sapagkat si Jesus ang nagbayad nito, at ang ibinayad niya ay wala iba kundi ang kanyang kamatayan sa cross ng Kalbaryo, ang pagbububo niya ng dugo. Kaya sabi sa Isaiah chapter 53 verse 5, but He was wounded for our transgressions, and He was crushed for our iniquities, and the punishment that made us whole was upon Him, and by His bruises we are healed. Kaya mga kapatid, tandaan po natin mabuti, ang Panginoon Jesus ang nagdala ng lahat ng ating pong mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay magkaroon lamang ng kaligtasan at huwag po maranasan ang tinatawag na second death. Okay? Salamat sa Diyos because of that grace. Mahalaga po yun, napakahalaga nung grasya na iyon na binayad po ng Panginoon para ho sa atin. Ngayon sa pangalawang pag-aaral natin, understand the condition of grace. Okay? Understand the condition of grace. Sa pagpapatuloy po natin sa pagbabasa ng John chapter 8, sa verse 6, sabi ito, they said this to test Him so that they might have a charge against Him. But Jesus bent down and began to write on the ground with His finger. Verse 7, when they persisted in questioning Him, He straightened up and told them, let the person among you who is without sin be the first to throw a stone at her. Okay? Narito po ang response po ng ating Panginoon Hesus doon sa trap po ng mga Pariseo na ginawa para sa ating Panginoon Hesus sa magitan po ng pagdala ng babaeng nahuli nila na gumagawa ng adultery. Sabi ito, kung ano magiging response po ng ating Panginoon Hesus, kaya ho nila ginawa iyon. Kaya sabi ito, if Jesus condemned her, He would not be the Savior and hope of the sinners. Kaya kung ang tugon ho ng ating Panginoon Hesus ay hatulan yung babae, siya ho ay hindi po magiging tagapagligtas sa mga makasalanan at hindi magiging pag-asa ng mga makasalanan. No? Kaya sabi nga, si Jesus ay pumunta rito para magligtas, hindi para humatol. Kaya si Jesus ay nanahimik. If Jesus forgave her, He would be accused as a false prophet.
no? Sabi nga, kung patawarin po niya yung babaeng ito, akusahan po siya na false prophet. Bakit? Sapagkat dapat alam niya bilang propeta kung sino yung kausap niya, na kung saan yung kausap niya isang makasalanan, kaya na dapat mong hatulan. No? Pangatlo, sabi ito, if he agreed with the Pharisees, he would be taking the law upon his hand because he did not belong to the Sanhedrin. Kung sasang-ayunan po daw ni Jesus ang mga Pariseo sa kanila hong sinasabi na dapat hatulan itong babae, sabi ito, inilalagay po ni Jesus ang batas sa kanya hong kamay na hindi man nararapat siya na dapat humatol sapagkat siya po ay hindi kabilang sa Sanhedrin. Ang may karapatan lamang humatol para bumato ay walang iba kundi yung taga-Sanhedrin. Kaya sabi ito, the Sanhedrin had the authority of stoning to death. Pero kailangan pa ng witness. No? A witness was needed to testify. Bago batuhin, kinakailangan po mayroon pong witness. Katulad po na nangyari po kay Esteban. Kay Esteban, siya po ay binato at mayroon pong mga witnesses po doon. At isa doon ay si Saulo na siya po ay naging witness doon sa pagpatay o pagbato kay Esteban. Kaya kung atin pong titingnan, yun ay pinahintulutan po yon ng Sanhedrin. Kaya sila po yung mayroong authority pagdating ho sa pagpatay sa magitan ng pagbato. Okay? Yung Sanhedrin. Kung si Jesus ang hahatol at sasang-ayon po siya doon sa mga Pariseo na hatulan yung babae para patayin, magiging mali ho si Jesus doon kasi hindi siya kabilang doon sa Sanhedrin. Okay? Kaya nga ho, ang Sanhedrin po ang may authority doon. Pero kapag pagpako naman sa krus ang pinag-usapan, hindi po Sanhedrin ang may authority, kundi ang Roman authority naman. No? Sila naman ang mayroong kapangyarihan para ho magbigay ng hatol ng crucifixion. Okay? Then isa pa, sabi ito, if Jesus disagreed, he would be against Moses. Kapag hindi po naman sumang-ayon si Jesus sa mga Pariseo, lagot siya kay Moises kasapagat ang batas ni Moises ay nagsasabi na kailangan batuhin at patayin yung gumagawa ho ng kasalanan na katulad nitong adultery na ito. Well, kung ikaw yung taong itong katulad ng ating Panginoon Jesus, okay, na nalalagay sa alanganin ang kanyang sitwasyon, ano kaya ang iyong magiging reaksyon? Well, wala ho siyang mapaglagyan. Lahat ng kanyang posibleng magiging tugon o response doon sa mga Pariseo at mga skriba na ito ay wala ho siyang panalo. Ngunit ito ho ang ginawa ng ating Panginoon, siya ay nanahimik. Kaya sa verse 8, sabi ito, then he bent down again and continued writing on the ground. Kaya ang ginawa na lang niya ay sumulat ho siya doon sa ground, sa magitan ng kanyang finger. Okay, kung ating pong titingnan ay ganito, sabi ito, the ground where Jesus wrote with his finger was not exactly a soil or sand, but a stone. No? Doon sa Israel, ang lupa ho nila doon actually, na yung sinulatan po ng Panginoon ay hindi daw po lupa talaga, hindi rin buhangin, kundi yun ho ay bato. Okay? Yun ay bato, stone po yun, no? Na kanyang sinulatan ng kanyang finger. At gusto niyang sabihin, bago po yun, sapagkat sa Deuteronomy chapter 9 verse 10, sabi ito, and the Lord delivered unto me 2 tables of stone written with the finger of God. No, ibinigay po ng Diyos, kay Moises, yung tablets of stone, yung nakasulat po yung 10 commandments doon, yung tablets of stone na iyon, yun ho ay, ang nakasulat doon ay sulat ng kamay ho ng Diyos. No? Parang gustong sabihin po ng ating Panginoon Jesus, ito pong gustong sabihin ng Panginoon Jesus doon sa kanila habang siya po yung nagsusulat doon sa mga Pariseo. Jesus was showing to them, I know the law because I wrote it with my finger. The law says that you need a Savior, and the Savior is now here. I wrote the law, I will fulfill the law for you. This law will tell you that you are a sinner, and you need a Savior. So, maaaring ganun ho ang gustong sabihin ng Panginoon habang siya po ay nagsusulat doon ho sa bato na yon.
at siya'y tahimik lamang, na gusto niya ipamukha doon sa mga Pariseyo, na mga eskriba, no, na ito, na kung ang inyong paghatol sa babaeng ito ay ayon sa batas, sabi niya, ako ho ang sumulat ng batas na iyon. Yan, di ba? At sinulat ko ito sa magitan ng aking mga daliri. At ang batas ay nagsasabi na kayo ay makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan. At ngayon narito na ako na tagapagligtas. Bakit ayaw nyo maniwala sa akin? No? Kaya sabi ng Panginoon sa verse 7, so when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Kung sino sa inyo ang wala hong kasalanan, siya ang unang bumato doon sa babaeng ito. Okay? So, na-realize po ng mga tao, ng mga skriba na ito na silang lahat ay talagang makasalanan. Pero dapat maintindihan po natin, sabi nga, before the sinners can be stoned to death, the church must be verified first with 2 or 3 witnesses. Now, bago ho batuhin ang isang makasalanan na gumagawa ng katulad itong adultery, no, hatulan ng kamatayan, kinakailangan malitis mo ito, mapatunayan muna ng 2 o 3 saksi. Okay? Kaya kung ating babasahin ang Deuteronomy chapter 17 verse 5, sabi po rito, then shalt thou bring forth that man or that woman which have committed that wicked thing unto the gates, even that man or that woman, and shalt stone them with stones till they die. No, babatuhin. Sabi sa verse 6, at the mouth of 2 witnesses or 3 witnesses shall he that is worthy of death be put to death. But at the mouth of 1 witness, he shall not be put to death. Kung isa lang ang saksi, hindi po pwedeng hatulan. Ito ho ang ginawa ng mga Pariseyo. Wala ho silang paglilitis na ginawa. Diniretsa na kaagad nila na hatulan ang babaeng ito. Okay? Kaya maling-mali ho sila sa kanila hong ginawa. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Kung sino sa inyong walang kasalanan, siyang unang bumato. Well, wala hong magsasabi sa kanila na sila ay wala hong kasalanan. Dahil ang sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya silang lahat ay wala hong masabi sa sinabi po ng ating Panginoon Jesus. Okay? Kaya sa verse 9, and they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one. No? Sila po ay talagang na-convict sa kanilang mga puso, na sinasabi nila sa kanilang sarili na makasalanan ako, kaya wala ho akong karapatan na humatol sa aking kapwa. Then sabi to, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last, and Jesus was left alone, and the woman is standing in the midst. Okay, naiwan si Jesus at ang babae doon. Okay? Mga kapatid, parang ganito ang gusto nating sabihin. Ano po? Many Christians, if convicted of their sins, instead of coming to God for help, they leave the church. Pag ganito ho ang sitwasyon, if this is the case, ano po? They are living with their own righteousness and not allowing the grace of God to minister in their lives. No? Pagka ganito ang ginagawa ng isang tao, lumalaya sa simbahan, sa halip na lumapit po sa Diyos, sila ho ay nabubuhay sa kanilang sariling katuwiran. At hindi nila hinahayaan ang grasya ng Diyos ang magminister sa kanila pong buhay. Kaya sa verse 10, sabi doon, then Jesus stood up and asked her, Dear lady, where are your accusers? Has not anyone condemned you? Nasaan sila? Wala bang humatulo sa iyo? Actually, sabi nga, even the woman has her own choice to live to avoid the shame, but she choose to stay with Jesus. Nung naalisan ng lahat, maging ang babae ito habang nakayuko ang ating Panginoon at nagsusulat, pwede siyang umalis at tumakas. Mayroon siyang choice para umalis, para maiwasan po ang kahihiyan na kanyang naranasan. But she choose to stay with Jesus.
pinili niya na manatili sa piling ng Panginoon Jesus. Kaya sa verse 11, sabi doon, she said, "No man, Lord." Sabi po ng Panginoon Jesus, "Wala bang humatol sa iyo?" Sabi niya, no man. Wala ho, Panginoon. And Jesus said unto her, "Neither do I condemn thee. Go and sin no more." Hindi rin kita hatulan, sabi ng Panginoon. Sa sinabi po ng Panginoon Jesus, kasi for the first time, itong babaeng ito, sapagkat siya po ay makasalanan, for the first time, tinawag po niya si Jesus bilang kanyang Panginoon. Inamin po niya sa kanyang sarili bilang kanyang Panginoon. Jesus was saying to her, despite of all who left, instead of accepting me as their Savior, you remain to stay and recognize me as Lord. I too will not condemn you. Ako rin, hindi rin kita hatulan kasi walang humatol sa iyo. Okay? So, ito pong ating pong titinan the woman experienced God's mercy and grace. Ang babaeng ito ay nakaranas ng grasya at habag ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Bible sa Romans 8:1, "Therefore there is now no condemnation for those who are in union with Christ Jesus." Wala nang katulan para sa kanila na naka Kristo Jesus. Okay? Sabi ito, since we are in Christ Jesus, we are now forgiven and have no more condemnation. No? Yaman nata kay Kristo tayo, wala na tayong kahatulan. Pinatawad na tayo sa ating pong mga kasalanan. Okay? Kaya sabi ito, if you know the grace of God, you approach Him with humility. Kaya kinakailangan hindi tayo nagmamalaki sa ating pong mga sarili. Kapag alam mo natin talaga ang grasya ng Diyos, kapag lumapit tayo sa Panginoon, ay nagpapakumbaba lang ho talaga tayo, ay naamin natin na wala ho tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating buhay. Then sabi ito, Jesus was saying to the woman, "I will be condemned for you so that you will never be condemned anymore." So, dahil walang humatol sa iyo, ako ang hahatulan para ikaw ay hindi na mahatulan. Parang ganun ang gustong sabihin ng ating Panginoon Jesus. No? Kaya sa 2 Corinthians 5:21, sabi ito, "For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him." Kaya kapag tiningnan po tayo ng ating Panginoon, ng Diyos, hindi ho yung ating sariling katuwiran ang makikita ng Diyos, kundi yung katuwiran ni Kristo Jesus sa ating pong buhay. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat binigyan na tayo ng pagkakataon na magkaroon ng kaligtasan, hindi tayo mahatulan. Sabi nga sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Kaya salamat sa Panginoon dahil mayroon tayong buhay na walang hanggan. Okay? Kaya importante po sa ating pong buhay ang pag-intindi ho talaga doon sa grasya ng ating pong Panginoon. Ngayon sa pangatlo natin pag-aaral, we must bear the fruit of grace. So John chapter 8 verse 10, sabi ito, "When Jesus had lifted up Himself and saw none but the woman, He said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee?" So yung salitang woman, the word woman is the same word Jesus used when He called His mother in Cana and when He was on the cross. Okay? So, naalala po natin ng Bible, noong sa kasalan sa Cana, ay tinawag po ni Jesus ang kanyang nanay na woman. At maging po nung si Jesus ay nakapako sa krus, tinawag din po niya ang kanyang nanay na babae o woman. The word woman, is a word with respect. Ito ay mga salita na mayroon pong paggalang. Okay? Kaya nga nung sinabi po niyang woman, o kaya ginang, o kaya ay lady, okay? Nasaan ang iyong mga humahatol sa iyo? Then sabi na niya, wala na sila, okay? Then Jesus said, "I don't condemn you either." So yamang ikaw ay hindi natulan nila, hindi rin kita hatulan. So verse 11, she said, "No man, Lord." And Jesus said unto her, "Neither do I condemn thee. Go and sin no more." Huwag ka nang magkakasala. Humahayo ka na at huwag ka nang magkakasala. Kaya sabi to, Christians, since God did not condemn us, we have now a new identity. We can now live with a victorious life.
yamang tayo po ay hindi hinatulan ng ating Panginoon, kaya meron na tayong panibagong pagkatao. Ano po? Hindi na tayo dapat nabubuhay sa pagiging talunan, bagkus tayo po ay dapat nabubuhay sa pagiging victorious, no? Matagumpay na buhay. Kaya sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Sa Titus chapter 2 verse 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness, worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present world. Okay? Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Okay? Dahil po sa grasya ng Diyos, dapat nabubuhay daw po tayo ng matuwid, makadiyos at sa mundong ito. Ano po? Nabubuhay ng may katuwiran at kabanalan sa harapan po ng Diyos. Okay? Then sabi to, instead of focusing to your weaknesses, focus on God's grace. Diba? Yun ang dapat natin gawin eh. Alam po naman natin may mga kahinaan tayo, hindi tayo perfecto, pero sa halip na tingnan natin yung ating mga kahinaan, tingnan natin yung grasya ng Diyos sa ating pong buhay. Sa 1 John chapter 3 verse 3 sabi doon, and everyone who has this hope based on Him keeps himself pure, just as the Messiah is pure. Everyone who keeps living in sin also practices disobedience. In fact, sin is disobedience. Verse 5, 1 John chapter 3 verse 5, you know that the Messiah was revealed to take away sins, and there is not any sin in Him. Verse 6, no one who remains in union with Him keeps on sinning. Kaya wala daw tao na nananatili sa Panginoon Jesus ay nagpapatuloy sa kasalanan. The one who keeps on sinning has not seen Him or known Him. Kaya ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi talaga nakakakilala sa Kanya, kay Kristo Jesus. Kaya tayo, mga kapatid, ay hindi dapat nakafocus doon sa mga weaknesses, sa mga kasalanan, kundi nakafocus tayo sa grasya ng ating Panginoon. So bilang tao, what if we commit sin? No? Hindi naman natin talaga maiwasan na tayo po ay magkamali, magkasala. Paano kung nagkasala tayo? Ito ang sabi ng Bible sa 1 John 2 verse 1, my little children, I'm writing these things to you so that you might not sin. Yet, if anyone does sin, kapag nagkasala, we have an advocate with the Father, Jesus, the Messiah, one who is righteous. Okay? Mayroon tayong tagapagtanggol sa Ama at walang iba kundi si Kristo Jesus. It is He who is the atoning sacrifice for our sins, and not for ours only, but also for the whole world's. This is how we can be sure that we have come to know Him if we continually keep His commandments. Purihin po ang ating pong Panginoon. Hallelujah, sa Kanyang biyaya, sa Kanyang grasya sa ating pong buhay. Sa ating pong pagtatapos, naalala po natin si Joseph. Sabi nga, Joseph was tempted to commit sin, but he overcame it because of God's grace. Grasya lamang ho ng Diyos ang naging dahilan kung bakit si Joseph ay hindi siya nagkasala, bago si Joseph po ay nagtagumpay sa pagkakasala. Actually, ano po, bago tayo magtapos, sabi nga, mayroon pong kwento na si Steve, bilang isang estudyante, ay malaki ho siyang tao, ano po, ay tinanong siya ng kanyang teacher, hanggang ilan ang iyong kaya, no? Saka pa ikaw nag-push up. Sabi niya, hanggang 200. Okay? Pero sabi ng teacher, kung 300, kaya mo ba? Susubukan natin, sabi niya, susubukan natin yung 300. Okay, sige. Sabi ng teacher, yung kapag nagawa mo yung 300, bawat push-up na yon ay babayaran ko ng donut. Okay? Ngayon, ang ginawa po ay bawat push-up po ni Steve, ay binabayaran po yun ng donut, binibigay ng teacher doon sa mga estudyante. Hanggang sa nakaabot na siya ng 200, di 200 na donuts ay pamigay na doon sa mga estudyante, hanggang sa naabot po niya ng 300, pagod na si Steve, ano po.
estudyante ay 340. So, pinilit po ito ni Steve hanggang sa matapos lamang po niya at mabigyan ng donut lahat po ng estudyante. Okay? Pero meron pong isang estudyante na tumanggi doon sa donut. Sabi ngon, nung binigyan, ito ay para sa iyo, pero sabing ganon, hindi ko kailangan ng donut. Pero sabi ng teacher, kung ayaw mo, ilagay mo lang dyan sa iyong lamisa. Sabi nga, ilagay mo lang dyan sa isang tabi, sapagkat ang donut na yan ay binayaran na po ni Steve sa pamamagitan ng kanyang pag-post up. Okay? So, whether you like it or not, you must have to accept it, no? And enjoy it. Gusto mong ma-enjoy yung donut na yon, ay pwede mo enjoy, pero kung ayaw mo, nasa sa iyo din po yon. Okay? So, yan ho ay ganyan ho ang grasya ng Diyos. Ano po? Na kung saan ay binayaran na lahat ng ating Panginoong Hesus hanggang sa siya po ay namatay. Okay? Ang lahat ng blessings na yon na nadulot ng grasya ng Diyos, ng kanyang binayaran sa krus ng Kalbaryo, ay ating pong natanggap ng wala hong bayad. Okay? Libre ho ibinigay ho sa atin. Ngayon, nasa sa atin kung atin itong i-enjoy or atin pong tatanggihan ang grasya ho ng Diyos. Sabi nga, Jesus paid for your sins. It is up to you if you will accept His offer of forgiveness and enjoy His blessings due to His unlimited grace. Okay? So, sabi nga, we don't need to work for our salvation. We don't need to work for our eternal life. We don't need to work for heaven and for all the blessings that we need to receive because of God's grace. Hindi na natin kailangang pagtrabahuan, hindi na natin pagsumikapan pa para lang maligtas, para magkaroon ng buhay na walang hanggan, para mapunta sa langit, para matanggap ang mga pagpapala. No? Ang lahat ng yun ay libre, yun ang tawag doon ay grasya ng Diyos. Mga kapatid, just focus on God's grace to live a victorious life. Always remember, Jesus is gracious. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Luwalatiin ka, Panginoon aming Ama. Sa oras na ito, salamat po sa inyo pong mga salita na amin po napagbulaybullayan at napag-aralan. Na siyang patuloy na nagtuturo po sa amin na ang grasya mo, Panginoon, ang naging dahilan kung bakit kami po ay nanatili at nagpapatuloy, Panginoon, sa aming buhay bilang mananampalataya, at sa pamamagitan ng aming sariling kakayanan ay wala ho kami magagawa. Sa pamamagitan ng aming sariling katuwiran, hindi ito sapat para sa inyo, Panginoon. Salamat po dahil ang katuwiran ng Panginoon, salamat po dahil ang biyaya ng Diyos na amin pong natanggap sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay sagana, Panginoon. Salamat po dahil sa pamamagitan ng grasyang ito, kami po ay nagdamo ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Kami ay mayroon pong karapatan na pumasok sa kaharian ng Diyos. Kami po ay nagkaroon ng karapatan na tumanggap ng masaganang biyaya, grasya at mga pagpapala sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, salamat sa inyong mga salita. Ang mga salitang ito ay ingatan mo sa aming mga puso at lagi po namin maalala sa aming buhay, sa paninilbihan po namin sa inyo. Wala ibang dapat naming maintindihan kundi ang iyong biyaya o grasya, Panginoon, sa aming mga buhay. Purihin ka, aming Ama, sambahin ka, luwalatiin ka sa inyo pong lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Tumami sa dalangin. Amen and amen.